Purihin ng Diyos. Maganda umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa isang pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Kawikaan Kabanatang 12, talatang 22. Ganito po ang sinasabi, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Purihin ang Diyos. Ang paksa po natin ay pinamagatang, sino ang nagsasabi ng totoo? Dalawa pong saksi sa hukuman, ang kapwa nangako na magsasabi ng katotohanan lamang. Ngunit nang sila'y tanungin, ang kanilang mga sinabi ay magkaiba at kung minsan ay nagkakasalungatan pa. Hindi maaaring kapwa sila nagsasabi ng totoo. Maliwanag na may nagsisinungaling. At kapwa sila ay ginagalang ng marami. Tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Ang senaryo na aking po nilalarawan ay napakaraming iba't ibang hugis at anyo. Nariyan ang isang estudyanteng nagsabi, walang tumulong sa kanyang homework, samantalang ang totoo'y mayroon. Nariyan ang mister na nagdahilan na sobra ang kanyang trabaho, kaya siya nahuli sa pag-uwi sa bahay. Ngunit ang totoo'y naghapunan siya sa isang restaurant kasama ang kanyang barkada. Sino po ang nagsasabi ng totoo? At paano ninyo malalaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling? May pagkakataong madaling malaman tulad halimbawa po ng isang batang nagsisinungaling sa kanyang tatay. Anak, utos ng tatay, tingnan mo ako at sabihin mo uli ang iyong sinabi. At alam po ng tatay na pag hindi makatingin ang kanyang anak ay tiyak na iyon ay may itinatago. Kung minsan po naman, madaling mabisto ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, lalo na po kung siya'y matagal na ninyong kasama at kilalang kilala na ninyo. Dahil sa kaalamang ang isang tao ay nagsisinungaling, ay nagpapakita ng kakaibang kilos at palatandaang pisikal. Umimbento po si John Larson noong 1921 ng isang instrumento na ngayon ay kilala sa pangalang polygraph machine o lie detector. Ipinapakita po ng instrumentong ito ang mga pagbabago sa presyon ng dugo, pulso at paghinga ng isang taong nagsisinungaling at iba pang palatandaan sa loob ng katawan. Ngayon ay may bagong naimbento ang mga scientifico na higit daw pong mahusay. May mga pagkakataong hindi na po kailanman nalalaman ng publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Ngunit para sa isang taong may wastong pag-iisip, alam po niya kung siya'y nagsasabi ng totoo o hindi. Bagaman maari siyang magsinungaling. Ngunit may isang bagay na hindi dapat kalimutan. Kahit na walang makapagsasabi kung kayo nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling, may isang nakaalam. Ito'y walang iba kundi ang Diyos. Darating po ang araw na isisiwalat niya iyon at hindi kayo makatatanggi. Mahigit na 170 yun ulit na binanggit po sa Biblia na ang pagsisinungaling o ang mga sinungaling at itinuturo nito na hahatulan ang mga patuloy na gumagawa po nito. Ang pagsisinungaling ay maaaring maging paraan upang umasenso ang isang tao sa buhay, ngunit ito'y magbibigay o hindi magbibigay ng pakinabang sa kabilang buhay. May mga gawaing lubos na kinamumuhian ng Diyos at sila na nagpapatuloy o patuloy na gumagawa ng mga iyon ay hahantong po sa impyerno. Isa sa mga ito ay ang pagsisinungaling. Ayon po sa Pahayag, Kabanatang 22, talatang 15. Darating at darating ang araw na hindi na tayo magtatanong kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino po ang nagsisinungaling. Sapagkat ihahayag ng Diyos ang lahat nating ginawa. Purihin po natin ang Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos na buhay
Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.